follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video. Huwag na din kalimutan mag-subscribe. Grabe talaga magpalabas si Ate Luz. Sandamakmak. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng pera, hindi ko naman pagtsatsagaan yun eh. Ay, putik kang aso ka. Yeah. Oh, huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Huwag kang ganyan ah. Hindi ako panghapunan. Diyos ko, Lord. Pagod na nga, harangan ka pa ng aso. Gusto ko na makauwi. Dani ka, uwi! Pasaway kang aso ka. At mangangagat ka pa. Babayaran pa natin yan kapag narabis mo. Ano ba naman yung aso mo, kuya? Pakalat-kalat. Dapat dyan tinatali mo eh. Naku, mamaya, makagat yan. Mukha pa namang may rabies. Tinutulungan ka na nga, nagagalit ka pa. Kung ipalapa kaya kita rito sa aso ko. Ano ka ba naman, kuya? Sabi ko nga, salamat. Tsaka ang bait-bait ng aso mo eh. Ano bang ginagawa mo pa rito sa labas ng 10 oras ng gabi? Mag-isa ka pa. Alam mo ba, sa ganitong oras, lumalabas ang mga aswang dito? Ano? Anong aswang? Huwag kang gumagawa ng kwento, kuya. Hindi to kwento. May namataan daw nung isang gabi. Isang babaeng naglalakad mag-isa sa kalsada. Tapos bigla na lang siyang nawala. Sabi ng mga taga rito, aswang daw ang kumuha. Ano ba yan, kuya? Tigilan mo nga ako. Huwag kang ganyan. Nakakatakot na nga rito sa dilim eh. Tapos ganyan pa sinasabi mo. Saka alam mo ba, amoy na amoy daw ng mga aswang ang mga taong pagod na pagod. Lalo na yung amoy pawis. Ganun ang mga tipo nilang kinukuha at kinakain. Tama na, kuya. Gusto ko pang makauwi sa bahay. Alam mo, delikado kapag naglalakad ka ng mag-isa. Kasi madalas, nasa likod mo na sila, hindi mo pa alam. Humahanap lang sila ng tamang tiyempo bago ka sunggaban. Sa likod? Anong ibig mong sabihin? Sabi nila, kapag nasa malapit na ang aswang, hindi mo sila mararamdaman agad. Pero pag nararamdaman mong malamig ang ihip ng hangin, ibig sabihin, malapit na sila. Kuya, huwag ka na manakot. Please, lumalamig yung hangin. Tapos kapag nararamdaman mo na parang may nakatingin sa'yo, huwag kang basta lilingon. Kasi pag nakita mo na sila, wala ka ng takas. Kakainin ka na nila. Hindi ka nila hahayaang makawala pa. Ano ka ba? Tigilan mo na nga ako. Wala naman akong nakikita eh. Sigurado ka bang wala? Kasi minsan sinasadya nilang magpanggap na tao o hayop. At baka naman kasama mo na sila ngayon. Kuya, sobra na to ha. Ayoko na. Tumahimik ka na lang. Biro lang uy. Paiyak ka na oh. Ang dali mo naman mauto. Tingnan mo nga yung itsura mo. Parang maiihi ka na sa takot. Loko ka talaga. Wala kang kwentang kausap. Sana kagating ka na lang ng aso mo. Uy, biro lang yun. Ang OA mo naman. Ay, iatid na nga lang kita pa uwi sa inyo. Wag na. Kaya ko mag-isa. Sige na, iatid na kita. Babae ka pa naman oh. Baka mapano ka. Pagkatapos mong manakot, ngayon concerned ka. Iba ka rin ah. Aba, oo naman. Babae ka eh. Baka mamaya bigla kitang mabalitaan na nawawala. Di konsensya ko pa. Magandang araw, kwentong takipsini. Ako nga po pala si Inday, tubong masbate at isang labandera. Tumanda na po akong dalaga. Hindi ko na po kasi sinubukang magnobyo ulit mula nung mabigo ako sa una't huli kong pag-ibig. Nagpaturo lang po ako sa pamangkin ko kung paano mag-send ng story sa channel na ito. Madalas po kasi tuwing may ginagawa o kahit sa libreng oras ko, sa mga channel niyo ako nakikinig at tumatambay dahil nalilibang ako. Gusto ko rin pong magbahagi ng isang storyang hanggang ngayon,
buhay na buhay pa rin sa puso at isip ko. Taong 1985 po nangyari sa akin mismo ang kwentong ito. Pinalitan ko na lamang po ang mga pangalan ng mga karakter dahil ayaw kong may makakilala sa akin o kahit sa mga taong naging bahagi rin ng buhay ko. Isa itong karanasang nagparamdam sa akin ng kasiyahan at pagmamahal, pero may kaakibat ding takot at pagkabigo. Sisimulan ko po ang kwentong ito kung paano kami nagkakilala ni Daniel, ang lalaking nag-iisa kong minahal sa buong buhay ko. Saan ka ba kasi galing, miss? Bakit nasa labas ka pa? Wala kang pakialam. Pwede bang lubayan mo na ako? Hindi ako natutuwa sa'yo. Eto naman binibiro lang naman kita kanina. Tsaka kung totoong may mga aswang, di ka naman nila bibiktimahin. Tingnan mo ang itsura mo. Mukha kang malagkit. Pawis na pawis ka. Mukha ka pang walang ligo. Sa tingin mo, gugustuhin ka nilang kainin. Kung ako ang aswang, lalagpasan lang kita. Wala talagang magandang lumalabas din sa bibig mo, no? Sino ka ba? Parang ngayon lang kita nakita sa lugar namin, ah. Kung saan ka man nanggaling, siguro mas magandang bumalik ka na lang doon. Grabe, taga dito lang din ako. Ikaw nga, ngayon lang din kita nakita rito eh. Siguro ikaw talaga ang aswang. Tapos gabing-gabi na nasa labas ka pa. Ano naman sa'yo kung oo? Kung ako ang aswang, di rin naman kita kakainin. Wow, choosy ka pa sa gwapo kong to, ha? Ikaw? Gwapo? Nananaginip ka yata ng gising, kuya. Ang lakas ng amats mo. Pero seryoso na nga, saan ka galing? Tama na biruan, nakikipag-usap na ako ng maayos. Sa trabaho. Ngayon lang ako pinauwi ng kuripot kong amo. Inabot na nga ako ng gabi sa paglalaban ng mga damit niyang sandamakmak. Di labandera ka. Saktong-sakto pala nag-aanap ako ng tagalaban ng mga damit namin ng kapatid ko. Wala na kasi kaming oras para maglaba dahil lalo sa araw-araw kaming nasa trabaho. Talaga ba? Pwede naman ako. Tuwing kailan ba? Tuwing Sabado siguro ng umaga. Para nandun din ako sa bahay. Oo nga pala. Kanina pa tayo nag-uusap pero di ko pa alam ang pangalan mo. Ako nga pala si Daniel. Tawagin mo na lang akong Inday. Total, yun naman yung nakasanayang itawag sa akin. Sige, Inday. Pero, gusto mo bang maglabada sa amin? Huwag kang mag-alala, hindi naman problema ang sweldo mo. Kapag nakita naming mahusay ka maglaba, baka dagdagan ko. Mukhang okay naman yung alok mo. Pero siguraduhin mo ayokong napapagod ako tapos hindi ako babayaran ng tama. Oo naman, Inday. Huwag kang mag-alala at maayos naman akong makipag-usap. Basta sa Sabado ng umaga, susunduin na lang kita. Tapos, dadaling kita sa bahay. Hay, sige na nga. Mukhang hindi ka naman scammer. Pero kung lolokohin mo ko, yari ka talaga sa akin. Ang tapang mo rin Don't worry, hindi naman kita niloloko. Hindi naman ako mapagsamantalang tao. Malapit na ba tayo? Ang tahimik naman ng lugar nyo. Parang perfect spot ng mga aswang. Ay nako, Daniel. Tigilan mo na yung mga aswang-aswang na yan. Hindi naman nakakatulong ang mga biro mo eh. Uy, seryoso. May narinig ka ba? Ha? Ano? Anong narinig mo? Nananakot ka na naman eh. Narinig mo ba yung tibok ng puso ko habang magkasama tayo? Ang corny mo. Ano ba yung pick-up line mo? Kalokohan? Halika na, malapit na tayo. Ayan! Yan ang bahay namin. Siya, Inday. Mauna na ako Kita tayo sa Sabado ng umaga. Mag-ipon ka ng lakas mo, baka mapagod ka. Aba, kayang-kaya ko yan kahit marumi pa yung mga damit mo. Oo, sige na. Kita na lang tayo sa susunod. Sige, nice meeting you, Inday. Nice meeting you din. Next time, itali mo yung aso mo Kita mo, ginagamit mo na naman ang aso ko. Sige na, babalik na lang ako rito. Good night, Inday. Ingat, Daniel. Doon nagsimula ang kwento namin ni Daniel.
Isang gabing puno ng takutan at biruan na kalaunan ay naging mas malalim pa kesa sa inakala ko. Sabado ng umaga, bumalik nga si Daniel sa bahay namin. Tao po. Inday. Hay nako, Inday! Nandyan na yata yung paglalabahan mo. Abay, pagkabagal-bagal mo kumilos. Dalian mo na riyan. Eto na po, Nay! Palabas na! Magandang umaga, Inday. At sa inyo rin po. Ay, magandang umaga rin. Pagpasensyahan mo na tong si Inday at medyo makupad kumilos, ha? Pero maaasahan mo naman sa paglalabayan. Naku, si Nanay, siniraan pa talaga ako. Wala pong problema. Ako nga po pala si Daniel. Kukunin ko na po sanang labandera si Inday. Ay, oo, iho. Nakwento nga ni Inday sa akin nung nakaraan na nakasulubong ka raw niya. Salamat nga pala sa paghatid sa kanya, ha? Ginabi na kasi siya masyado nun, eh. Oo nga po eh. Muntik na siyang kagatin ng aso ko. Mabuti na lang at naabutan ko. Ay, nako. Takot pa naman sa aso itong isang to. Ay, bueno, gusto mo ba muna magkape, iho? Tamang-tama at bagong painit ang tubig ko. Ay, hindi na po. Ayos na po ako. Sinundo ko lang po talaga si Inday gawa nung hindi niya pa alam kung saan ang sa amin. Malayo bang bahay nyo? Hindi naman. Malapit lang din kung saan tayo nagkasalubong. Mauna na po pala ako, Inay. Nang maaga rin po akong matapos sa paglalaba. O siya, sige. Mag-iingat kayong dalawa, ha? Opo, salamat po. Hindi naman po gagabihin sa amin si Inday. Mga after lunch lang din po, nandito na siya. Alis na ako, Nay! Tulad ng napag-usapan namin ni Daniel, maaga nga siyang pumunta sa bahay. 7:00 pa lang yata ng umaga noon pero sinundo na niya ako. Yun pala, may kalayuan din ang bahay niya. Malapit sa bukirin kung saan kami nagkasalubong. Malayo pa bang bahay nyo? Nilakad na natin tong bukirin, ah. Pero teka, dahan-dahan naman sa paglalakad. Hindi kita masabayan. Ang ikli ng bias ko, oh. Huwag ka mag-alala, malapit na. Isang diretsong lakad na lang tapos kakanan. Malapit sa taniman ng mga mais at saging ang bahay namin. Sa paglalakad pa lang, pagod na ako. Hindi ako sanay sa ganitong lakaran, ah. Parang ang layo ng bahay mo sa kabihasnan. Hindi naman. Pero minsan, mas magandang malayo ka sa mga tao. Walang mangingialam sa'yo. Tsaka wala sila masyadong alam tungkol sa'yo. Tamang chill lang. Tsaka tahimik at hindi makakarinig ng mga kung ano-anong chismis. Kung sa bagay, tama nga naman. Ano, malayo pa ba? Gusto mo bang ibakay na kita? Sumasakit na ba yung paa mo? Oh, hindi na. Ang tanong ko kung malapit na ba? Kailang bahay namin ni Inday. Tanaw na tanaw na. Huwag kang mag-alala, masasanay ka rin namang maglakad ng ganito kalayo tuwing Sabado. Oo, kung gusto mo naman, pwede naman kitang sunduin lagi tuwing umaga para hindi ka mainip kapag naglalakad ka ng mag-isa. Kapag kasi may kasama ka at kausap habang naglalakad, hindi mo mapapansin ang layo. Tumingin ako sa bahay na itinuro ni Daniel. Nakatayo yun sa gitna ng bukid, napapaligiran ng mga nagtataasang saging. Ang kulay nito ay maputlang dilaw. Malayo ito sa ibang kumpol ng bahay. Sa itsura pa lang ng bahay nila Daniel, alam mo nang may sinasabi sila sa buhay. Kaya naisip ko noon na kaya siguro sinabi niyang hindi problema ang magiging sahod ko at handa pa siyang dagdagan kung magaling ako sa paglalaba. Wow, ang ganda ng bahay niyo. Walang sinabi sa barong-barong namin. Anong silbi ng magandang bahay kung hindi naman masaya? Tsaka, huwag mong minamalitang bahay nyo. Ang importante ron, kung sino ang mga nakatira, hindi ang mismong bahay. Ang lalim mo naman palang tao. Hindi naman. Sabihin na lang natin marami na akong karanasan kaya marami na rin akong natututunan at nauunawaan dito sa mundo. Dito na tayo. Danica!
Danica, buksan mo tong pinto. Sandali! Nandyan na! Danica? Di ba pangalan ng aso mo yon? Oo. Ipinangalan ko sa aso ko, pangalan ng kapatid ko. Maldita kasi. Nasaan na pala yung aso mo? Yun nga eh. Kamamatay niya lang noong isang araw. Naku, Oh, sino na naman yung kasama mo? Ayusin mo nga itsura mo. Maibang tao, pinapakita mo ugali mo. Si Inday nga pala. Magiging labandera natin mula ngayon. Mabuti naman kumuha ka na ng labandera. Sawa-sawa na kaya ako maglaban na maruruming damit mo, no? Oo na, kaya nga naganap na ako eh. Sakto, nakasalubong ko tong si Inday nung nakaraang linggo. Alam kong nakasalubong mo siya. Hindi mo na kailangan sabihin. Muntik na nga siyang malapa ng buhay kung hindi ka lang dumating. ha? Paano niyo po nalaman yan? Nakwento ko pala sa kanya nung nakaraan. Nakalimutan ko lang. Ganun ba? O siya, nasaan na ang mga lalabhan ko? Para sana maaga akong matapos at makauwi. Ang layo pa naman ang lalakarin ko. Dito sa likuran ng bahay. Tara, pasok ka. Dinala niya ako sa likod ng bahay nila. Hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko nang makapasok ako sa loob ng bahay nila. Para bang ang bigat habang inililigid ko ang mga mata ko sa loob. Hindi pa nakakatulong ang sama tumingin ng kapatid ni Daniel. Para bang may ginawa akong masama sa kanya kahit first time naman naming magkita at magkakilala. Pagdating sa laundry area nila, nakita ko ang 2 tray ng damit. Hoy, unahin mong laban yung akin Wala na ako susuotin. Sige po, walang problema. Nag-almusal ka na ba, Inday? Baka may gusto kong kainin. Anong papakain mo dyan? Wala naman tayong pagkain dito. Di bibili ako. Tsaka umaano ka pa ba rito? Umalis ka na. Hindi ka na rin naman nakakatulong. Ewan ko sa'yo, Daniel. Matanda ka na. Hindi na kita papakialaman. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Bahala ka sa buhay mo. Alam ko ginagawa ko. Iwan mo na nga kami rito. Ay nako, gumagawa ka lang na ikapapahamak mo. Pagbasensya mo na yung ate ko. Hindi lang kasi sanay yun sa tao. Tapos maldita pa. Ano ka ba? Ayos lang. Hindi naman big deal sa akin eh. Ilabas mo na lang yung sabon na gagamitin ko para makapagsimula na ako. Hindi ka ba muna kakain? Hindi na. Nakapag-almusal naman ako sa bahay. Oo, sige. Magluluto na lang pala ako ng tanghalian. Iiwan na lang muna kita rito para makapagsimula ka na. Sige, mukhang mabilis lang naman din ako matatapos at kaunti lang naman pala itong mga damit nyo. Ngumiti at tumango na lamang sa akin si Daniel bago ako tuluyang iniwan. Sinimulan ko na munang banlawan sa tubig ang mga damit bago ko sila sabunin. Napansin ko ang mga damit nila, may talsik ng dugo. Mas kapansin-pansin ang mga yon sa mga puti nilang damit. Ano tong mga to? Bakit may mga mancha ng mga dugo? Eto pa. Parang sariwa pa to Saan naman kaya galing ang mga to? Halos lahat ng damit nila meron. Inday, ito nga pala yung powder at saka sabon Ay, nandiyan ka na pala. Itatanong ko lang sana kung bakit may mga mancha ng dugo tong mga damit nyo. Halos lahat meron eh. Sa palengke kasi kami nagtatrabaho ni Danica. May pwesto kami ron. Nagtitinda kami ng karne ng baboy. Kaya ganyan lagi yung mga damit namin. Ha? Hindi ba kayo nagsusuot ng apron? Minsan, hindi na. Bakit? Mahirap bang labahan yung ganyang damit? Hindi na ba maaalis yan? Hindi naman. Nagtaka lang ako. Kaya namang alisin ng chlorine to, huwag ka mag-alala. Kaya pala sabi ni Danica, sawa na siya maglaban ng maruruming damit. Ganito pala itsura ng mga damit niyong magkapatid. Oo. Pasensya na Ayos lang, kaya ko naman to.
nagsimula akong maglaban ng mga damit nila. Medyo nahirapan ako, lalo pa at mansya ng dugo ang mga yon. Ang hirap alisin kung hindi mo kukusuting mabuti. Akala ko pa naman maaga akong matatapos. 10:00 na yata bago ako natapos sa mga damit ni Danica. Lalo pa at mahilig yata siya sa puting damit. Dapat sa kanya hindi nagpuputi. Sa palengke pa naman nagtatrabaho. Ang hirap tuloy kusutin. Bandang 12:00 ng tanghali, napangalahatian ko naman ang mga damit ni Daniel. Maya-maya pa tinawag na niya ako para kumain ng tanghalian. Inday, tama na muna yan. Tara, kumain na muna tayo. Sige. Susunod na ako. Tinapos ko na lang ang huling damit na nilalabhan ko bago ko sumunod kay Daniel. Nang makarating ako sa hapagkainan, naabutan ko siyang naghahain sa mesa. Nakita ko ring tinola ang ulam. Mukhang masarap yan Ikaw nagluto? Oo, pagpasensya mo na rin kung hindi masarap. Parehas kaming hindi marunong magluto ni Ate Danica. Ano ka ba? Okay lang yun. Basta lamang tiyan. Si Danica nasan? Hindi ba siya kakain? Hindi yun kumakain ng almusal at tanghalian. Dinner lang. Kaya pala ganun ang katawan niya. Naupo ako at agad na sumandok ng pagkain dahil kumukulo na ang tiyan ko sa gutom. Tinikman ko ang sabaw pero napansin kong wala yung lasa. Wala akong malasahan na kahit ano pero medyo nahiya naman akong magsabi kay Daniel. Naupo siya sa harap ko at parang naghihintay siya ng sasabihin ko. Hindi ba uso ang asin dito? Walang lasa Wala kasi kaming gamit sa kusina. Madalas talaga sa labas na kami kumakain ni Danica. Wala kaming asin. Patis lang meron. Ayos na yun. Sandali at re-remedyohan ko tong niluto mo. Nakakaya. Pasensya na ha. Hindi talaga kasi kami marunong magluto. Wala yun. Ako nang bahala. Inayos ko ang luto niya. Tama nga siya at walang kahit anong laman sa kusina nila. Hinayaan ko na lang din dahil baka masyado lang talaga silang abala sa trabaho para matuto pang magluto. Tara na. Ayos ng lasa niyan. Kumain na tayo. Hindi na. Busog pa ako. Ikaw na lang muna kumain. Sasamahan na lang kita. Ha? Sabayan mo na ako. Hindi ako sanay kumain ng walang kasabay. Kahit konti lang. Sige na nga. Sumandok siya ng kaunting kanin. Sa ulam naman, halos hindi siya magsabaw. Tanging manok lang ang kinuha niya. Parang ayaw niya pang isubo yun kung hindi niya lang napansin na nakatitig ako sa kanya. Pilit na pilit ang pagkain niya. Pero iniisip ko na lang na baka busog pa talaga siya. Nang matapos kaming kumain, bumalik na agad ako sa paglalaba at tinapos ang mga yon. Sa mga naunang buwan ng paglalaba ko kina Daniel, naging maayos naman ang lahat. Maayos din ang pasweldo niya sa akin. Mabait siya at kung minsan, tinutulungan niya pa nga akong maglaba. Ang hindi ko lang matagalan kasama ay si Danica. Napakasungit kasi. Wala naman akong ginagawa sa kanya pero ang sama niya talaga akong tumingin. Sinasabihan na lang ako ni Daniel na wag ko na lang pansinin. Kahit kinakausap ko siya ng maayos, lagi siyang sarkastiko kung sumagot. Hindi rin nagtagal, nakapalagayan ko ng loob si Daniel kahit na minsan, ang weird niya. Inday. Ano pang ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka pa kumakain? Naglalaba pa kasi ako. Ayos lang naman. Mamaya na lang ako kakain pagkatapos ko. Malapit na naman akong matapos. Ano ka ba?
Sure akong gutom ka na. Dapat hindi ka nagpapalipas ng gutom. Sandali lang, mag-aain ako para sa'yo. Naku, wag na, Daniel. Kaya ko naman. Tsaka wala namang lasa yung luto mo. Bumili ako ng pagkain. Hindi ako nagluto at nahihiya na akong lagi mo nalang inuulit yung mga niluluto ko. Halika na, kumain ka na. Dapat inaalagaan mo ang sarili mo lalo na't ang sipag-sipag mo. Bago pa ako makapagsalita, nahila na niya ako papunta sa kusina. Naghain na siya ng kanin at ulam sa harapan ko. Napatingin na lang ako habang nakangiti siyang nakamasid. Parang ang simpleng pagkain ko ay isang malaking bagay para sa kanya. Ikaw, hindi ka ba kakain? Lagi na lang ako mag-isa kumakain dito. Parehas kayo ni Danica. Hindi kayo kumakain ng almusal at tanghalian. Hindi kaya kayo magkasakit niyan? Hindi naman. Parang nasanay na rin siguro kami. Saka huwag kang mag-alala. Malakas siguro immune system namin kaya hindi pa kami nagkakasakit. Okay, sabi mo eh. Habang patagal ng patagal, mas nagiging close kami ni Daniel. Ayos naman talaga siya bilang amo, maliban sa kapatid niya. Wala akong mairereklamo sa kanya, bukod sa damit niyang puro man siya talaga ng dugo. Oh, Inday, mukhang pagod ka na. Bakit hindi ka muna magpahinga? Hindi naman. Kaya ko pa. Ganito lang talaga kapag maraming labada. Uminom ka muna. At kung gusto mo, ako na ang tatapos niyan. Ako na ang magsasampay. Huwag na, Daniel. Trabaho ko to. Alam ko, pero hindi ibig sabihin hindi na kita pwedeng tulungan. Ayoko lang makita kang nahihirapan. Hindi naman ako nahihirapan. Sanay ako sa ganito. Ano ka ba? Labandera nga, di ba? Kahit na, kung may magagawa naman ako para gumaan ang trabaho mo, bakit hindi ko gagawin? Para mapabilis din ang trabaho mo. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero may kung anong kiliti sa dibdib ko tuwing pinapakita niya ang ganong klase ng pag-aalala at pag-aasikaso. Lagi siyang may pakialam sa kalagayan ko, lalo na nung muntik akong mabalian ng buto nung minsan akong madulas sa labahan nila. Aray! Ang puwet ko! Inday! Ano nangyari? Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang. Nadulas lang ako. Hindi ka kasi nag-iingat eh. Halika, tumayo ka na. Kaya mo bang maglakad? Kaya naman. Nasugatan lang ako sa paa pero kaya ko pa. Huwag mo na kayang tapusin yung nilalaban mo. Magpahinga ka na lang muna. Hindi na, Daniel. Kaya ko pang maglaba. Parang walang naririnig si Daniel. Hindi ko na siya napigilan. Inalalayan niya ako papasok sa bahay nila at iniupo sa sofa. Maya-maya, bumalik siya na may dalang bulak. Inasikaso niya ang paa ko kahit paulit-ulit kong sinabing hindi na kailangan. May halong kaba at tuwa ang naramdaman ko habang tahimik niyang ginagamot ang sugat ko. Ayoko kasi na may masamang nangyayari sa'yo, Inday. Kaya kung kailangan mo ng tulong, huwag ka nang mag-atubiling sabihin sa akin. Ay, ayos lang ako. Hindi mo na ako kailangang alalahanin ng ganito. Ginagamot niya ang sugat ko pero napansin kong nanginginig ang mga kamay niya habang idinadampi ang bulak sa sugat kong may dugo. Kaya mo ba talagang gamutin yan? Bakit nanginginig ka? Takot ka ba sa dugo? Hindi naman. Hindi lang ako sanay. Nagtuloy-tuloy ang pagiging close namin ni Daniel. Para na kaming naging magkaibigan. Hanggang sa hindi ko inaasahang biglang aamin sa akin si Daniel. Ikaw ba, Inday?
nagka-nobyo ka na? Hindi pa eh. Wala ring nanliligaw. Pero ayos na yun. Wala pa sa isip ko yung mga ganyang bagay. Tsaka gusto ko muna makatulong kay nanay at tatay. Nasa wastong edad ka naman na. Tsaka paano wala kang manliligaw sa ganda mong yan? Wala man lang sumubok na ligawan ka? Naku, Daniel, bolero ka ha. Huwag kang magsinungaling. Alam ko namang pangit ako kaya wala akong manliligaw. Hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. Kung ako nga lang... kung papayag ka ba, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Ano ka ba, Daniel? Bakit mo nasasabi yan? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo ako? Parang imposible naman na ata. Seryoso ako sa sinabi ko, Inday. Maganda ka. Tapos mabait pa at masipag. Ay, sa totoo lang, katulad mo nga yung mga tipo ko na babae. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko naman iniisip na may ganito kang nararamdaman. Ngayon mo lang ba napansin? Mula nung dumating ka rito, Inday, parang nag-iba na ang mga araw ko. Lalo na tuwing Sabado at nakikita kita na nakakasama kita. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero gusto kita. Daniel, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ngayon lang may nagsabi sa akin ng ganyan. Ganito pala yung pakiramdam. Kung ganun, bakit hindi natin subukan? Hayaan mo na sana akong ligawan ka at patunayan ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ganun kadali. Nagtatrabaho lang ako rito. Ang tingin ko sa'yo, amo ko. Bakit kailangan maging hadlang yun? Gusto ko lang naman maging totoo sa nararamdaman ko sa'yo. Oo, labandera ka nga dito sa amin pero hindi naman maliit ang tingin ko sa'yo. Pantay lang tayong dalawa para sa akin. Hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko. Pasensya ka na. First time ko kasi pero natutuwa akong malaman na may nagkakagusto sa akin. Hindi ko lang talaga alam ang gagawin ko. Wala kang kailangan gawin. Hayaan mo lang akong patunayan ang sarili ko sa'yo. Liligawan kita, Inday. Natahimik ako noon habang nakatingin sa akin si Daniel. Punong-puno ng pag-asa. Hindi ko naiwasang makaramdam ng kakaibang kilig at tuwa sa puso ko. Kung titingnan si Daniel, napakagwapo niya talagang lalaki. Matangkad, tapos may kaputian din ang balat. Hindi ko alam kung anong swerte ang meron ako para magkagusto ang tulad niya sa akin. Daniel, hindi ako sanay sa mga ganitong usapan eh. Hindi rin ako sigurado kung tama ba to, pero... Pero ano? Pero ayoko magsinungaling sa'yo. Natutuwa ako sa sinasabi mo. Sa totoo lang hindi ko alam kung ano tong nararamdaman ko. Ibig sabihin ba niyan may pag-asa ako? Hindi ko alam. Pero kung handa kang patunayan ang sarili mo, baka pwede nating subukan. Salamat, Inday. Pangako, hindi kita bibiguin. Hayaan mo, gagawin ko ang lahat para makita mo na seryoso ako sa nararamdaman ko sa'yo. Sa mga sumunod na Sabado, mas naramdaman ko ang pagbabago sa kilos ni Daniel. Sa tuwing lalapit siya, parang may laging laman ang mga titig niya. Parang may ibig sabihin ang bawat simpleng galaw. Mas naging maalaga siya, dahilan para magsimula ko na rin siyang magustuhan. Kahit may mga napapansin akong kakaiba sa kilos niya, hindi yon naging hadlang para gustuhin ko rin siya. Daniel, bakit parang laging hindi mo inuubos ang pagkain mo? Ang sarap kaya nitong binili mong pagkain. Sayang naman kung hindi natin uubusin. Hindi lang talaga ako masyadong gutom kapag tanghali. Pasensya na, Inday. Lagi ka na lang hindi gutom kapag kumakain tayo. Ayos ka lang ba talaga? Kung ako yan, nako, hindi ko kaya yung ginagawa niya ni Danica.
Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Ibinagsawalang bahala ko na lang ang bagay na yon kahit na napapansin ko rin na hindi siya masyadong umiinom ng tubig. Sa tuwing iaabot ko ito, iinom siya ng kaunti at ibabalik agad ang baso. Akala ko nung una baka may sakit lang siya o masyado siyang pihikan sa pagkain. Dahil nga nanliligaw siya sa akin, gusto ko siyang subukin kung hanggang saan ang kaya niya. Minsan ko rin siyang inaya na magsimba. Daniel, linggo bukas. May misa sa simbahan sa plaza. Gusto mo bang sumama? Ha? Hindi na siguro, Inday. Ayoko, hindi ako pumupunta sa mga ganyan eh. Bakit naman? Napaka-importante kay Lord na maglaan tayo ng oras para sa Kanya. Inday, hindi ako naniniwala sa Diyos. Ano? Paano mo nasasabi yan? Matagal nang wala sa isip kong mga bagay na yan. Sa tingin ko, walang saysay ang paniniwala sa kung sino mang hindi natin nakikita. Pero totoo ang Diyos. Hindi man natin siya nakikita, pero nandyan siya palagi para sa atin. Hindi mo mababago ang pananaw ko, Inday. Kahit gusto ko at nililigawan kita, hindi mo ako mapipilit na sumama magsimba. Inday, bakit hindi mo kasi maintindihan? Ibang mundo ang ginagalawan ko. Anong ibig mong sabihin? Wala, wag mo na lang akong pilitin, please. Nasaktan ako sa sinabi niya. Lumaki akong relihiyosa at para sa akin, mahalagang may takot sa Diyos ang mga tao. Pero imbis na makipagtalo, ipinagdasal ko na lamang siya. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip niya pero ramdam kong may mabigat siyang dinadala. Sa kabila ng lahat, pinili ko pa rin siyang unawain. At sa kabila nun, natutunan ko siyang mahalin. Mahal ko na siya at alam kong mabuting tao siya. Hindi rin nagtagal, sinagot ko na siya at kitang-kita ko kung paano siyang natuwa. Pero ang unang umalma ay si Danica. Ano? Magkarelasyon kayo? Nag-iisip ka ba ng tama talaga, Daniel, ha? Bakit ba, Danica? Ano mang problema mo kay Inday? Mabuti naman siyang tao at wala siyang ginagawang masama sa'yo. Hindi kita maintindihan kung saan nanggagaling yung galit mo sa kanya. Alam mo sa sarili mo kung bakit, Daniel. Mag-isip-isip ka nga. Paniguradong kung nabubuhay pa ang tatay, parehas lang kami na magiging opinyon sa babaeng yan. Hindi kayo nababagay sa isa't isa. Alam mo naman siguro kung bakit, diba? Bakit nga ba, Danica? Bakit hindi mo linawin kung bakit ayaw mo sa akin? May nagawa ba kung hindi mo nagustuhan? Wala. Pero ayoko pa rin sa'yo. Hindi ka bagay sa kapatid ko. Kaya ngayon pa lang, gusto kong hiwalayan mo na siya. Ano ba, Danica? Tumigil ka na nga. Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na. Aaminin kong nasaktan ako noon kung paano kaming ayawan ng kapatid niya. Pero hindi ko akalaing may mas isasakit pa pala yun nung mismong tatay ko na ang umayaw kay Daniel. Pinakilala ko siya sa amin bilang nobyo ko at hindi naging maganda ang usapan nila ng tatay kong si Tasyo. Ayaw sa kanya ng ama ko dahil ramdam niya raw na hindi magandang intensyon ni Daniel sa akin. Umuwi si Daniel nang hindi kami nakakapag-usap ng maayos. Nang kausapin ko naman si tatay, hindi niya ako pinansin at umalis na lamang ng bahay. Ay, pagpasensyahan mo na ang tatay mo, Inday. Naninibago lang naman yun at ito ang unang beses na nagpakilala ka ng nobyo sa kanya. Tapos ni hindi man lang dumaan sa amin nung nanliligaw pa lang. Abay, iniisip niya lang kung maganda talaga ang intensyon ni Daniel sa'yo. Dapat nauna siyang dumaan ng ligaw sa amin bago sa'yo. Bakit ba hindi mo rin sinabi sa akin ang bagay na to? Ha, Inday? Ako, ginugulat mo kami masyado Kaya naiintindihan ko ang tatay mo. Hindi ko po kasi alam kung paano sasabihin sa inyo. First time kasi, kaya nahihiya ako.
Hindi mo dapat kinahihiya ang mga ganyang bagay. Inisip tuloy namin ng tatay mo na hindi nyo kami nirerespeto. Pasensya na po, Nay. Hindi ko po kasi alam talaga kung anong gagawin ko. Kahit na hindi mo alam kung matinong lalaki si Daniel, dapat naisip niya na rin yon. Pero Nay, parang sobra naman po yata ang sinabi ni tatay sa kanya. Sinabihan niyang walang modo si Daniel. Mabuti na nga lang po at hindi siya nagsalita. Pero nakita kong nasaktan siya doon. Intindihin mo na lang din ang tatay mo, anak. Sigurado naman akong hindi niya rin sinasadyang makapagsalita ng hindi maganda. Akala ko noon darating din yung araw na matatanggap kami ng kapatid niya at ni tatay, pero hindi nangyari ang bagay na yon. Minsan, kahit hindi sila magsalita, ramdam na ramdam ko namang hindi talaga nila kami tanggap. Kung gaano kasakit na salita ang natatanggap ko mula kay Danica, ganon din kasama ang natatanggap ni Daniel na salita mula kay tatay. Dumating na rin sa puntong nagkasagutan sila at halos magwala na si tatay. Hinabol na rin siya ng matalim na halabas nito. Mabuti na lang mabilis tumakbo si Daniel. Takot na takot ako noong mga oras na yon. Akala ko talaga maaabutan siya ni tatay. Hindi sila naging maayos pero pinaglaban ko ang relasyon namin. Kailan ba ako matatanggap ng tatay mo? Halos magkakalahating taon na tayo pero ganun at ganun pa rin siya. Alam kong tatay mo siya pero nagtitimpi na lang talaga ako, Inday. Malapit na malapit ko na siyang patulan. Hayaan mo na ang tatay. Matatanggap din tayo noon. Kailan pa? Kapag lalagutan na siya ng hininga? Ano ka ba naman? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Bakit ba kasi ayaw niya sa akin? Naging mabuti naman ang pakikitungo sa kanila, di ba? Yung nanay mo, kahit hindi magsalita, alam kong ayaw niya rin sa akin. Kinakampihan niya rin ang tatay mo imbis na pumagit na siya. Intindihin mo na lang sila kung paano ko rin iniintindi si Danica. Lilipas din to. Matututunan din nila tayong tanggapin. Ewan ko, Inday. Basta ako, pinipilit ko na lang talagang sarili kong huwag silang patulan. May hangganan din ang pasensya ko. Nagtuloy-tuloy pa ang ganong sistema sa pagitan ng mga pamilya namin. Pero sinubukan pa rin namin ni Daniel na maging normal ang takbo ng relasyon namin. Maayos kami at masasabi ko namang masaya hanggang sa mag-umpisa ang isang pangyayaring magdudulot at mag-uumpisa pala ng lamat sa amin. Nag-away sila ng matindi ni tatay at para makaiwas sa mas malaking gulo, pinili na lamang umalis ni Daniel. Si tatay naman lumabas at nagpalamig ng ulo dahil masama rin ang loob niya sa akin. Ay, tako Inday, anong oras na hindi pa umuwi ang tatay mo ah? Maghahating gabi na. Baka po napainom dyan sa tabi-tabi, Nay. Di ba po sabi niya magpapalamig lang muna siya ng ulo? Ako hindi eh. Iba ang pakiramdam ko, anak. Parang kinakabahan ako. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Nay. Uuwi rin yun si tatay. Ay naku, kanina pa ako hindi mapakali. Lalabas na ako ha. Hahanapin ko ang tatay mo. Teka lang, Nay. Masasama ako sa inyo. Delikado na sa labas at anong oras na? Sa gitna ng paglalakad namin ni nanay, sinalubong kami ng isang matanda na humahangos. Nang makita niya kami ay nagmadali siyang lumapit. Siya ang nagbalita sa amin na si tatay raw nandoon sa bukid at wala ng buhay. Ano? Sigurado ba kayo ang asawa ko yon? Baka naman nagkakamali lamang kayo. Sumunod kami ni nanay sa matanda. Matindi na ang kabog ng dibdib ko at parang anumang oras ay sasabog na ito. Halos maiyak na rin si nanay habang tinatahak namin ang bukid. Malayo pa lang, nakita na namin ni nanay ang mga nagkukumpulang tao. Malapit na tayo, Inday. Sana hindi totoong ang tatay mo yon.
Sana nga, Nay. Sana hindi siya. Makikiraan lang po saglit. Excuse me po. Tabi! Tumabi kayo riyan! Nagpulasa ng mga tao sa sigaw ni Nanay. Doon namin tuluyang nakita si Tatay sa kalunos-lunos niyang kalagayan. Mulat ang mga mata, pero wala ng buhay. Ang kanyang leeg ay may malalalim na sugat. Wala na rin siyang suot na damit. Sa balat niya sa dibdib, may nakasulat gamit ang parang mahahabang kuko o isang matulis na bagay. Kami na raw ni Nanay ang susunod. Diyos ko! Tasha! Ang asawa ko! Anong nangyari sa'yo, Tasha? Tay! Hindi to totoo! Gumising ka! Hindi pa tayo nakapag-usap ng maayos. Magsasorry pa ako sa'yo, Tay. Sa gitna ng mga palahaw at pag-iyak namin ni Nanay, dumating ang mga pulis. Nakita ko rin sa kumpulan ng mga tao si Daniel, nakatingin sa amin ni Nanay. Inday, ano nangyari sa tatay mo? Hindi ko alam. Lalabas sana kami para hanapin siya kasi hindi pa siya umuwi. Bigla na lang may lumapit sa aming matanda at dinala kami rito. Si Tatay Daniel. Wala nang tatay ko. Natatakot ako. May nakasulat sa dibdib niya. Isusunod niya raw kami ni Nanay. Huwag kang mag-alala, Inday. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo, pati sa nanay mo. Poprotektahan ko kayo. Walang awa ang gumawa nito kay Tatay. Mabuti siyang tao at wala siyang ibang kagalit. Kung sino mang gumawa nito sa kanya, sisiguraduhin kong magbabayad siya. Bakit mo ko iniwan, Tasha? Bakit nangyari sa'yo to? Tasha! Mahal na mahal kita, Tasha! Labis ang naging pagdadalamhati namin ni Nanay. May parte sa aking isip na sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari. Naisip ko na kung hindi sana sila nag-away ni Daniel, hindi naman aalis ang tatay. Hindi sana mangyayari sa kanya yon. Mula nung araw na yon, hindi na naging normal pa ang buhay namin ni Nanay. Araw-araw at gabi-gabi ay may takot na sa sistema namin. Binubulabog kami nang hindi namin malaman kung tao ba o ibang nilalang. Ano yun? Bakit parang may tao sa bubong? Anak, papasukin mo ako. Naririnig mo rin ba yun? Oo po, Nay. Parang may tao sa bubong natin. Naku, anak, hindi tao ang nasa bubong natin. Umaalulong ang mga aso. Maaaring aswang ang nasa bubong. Natatakot ako, Nay. Anong gagawin natin? Anak, halika't huwag tayo maghihiwalay, ha? Magdasal ka. Siya lang ang malalapitan natin sa oras na to. Bilis! Nay! Nay! Ang lakas! Ano yun? Diyos ko, protektahan mo po kami. Ikaw na pong bahala sa amin. Mabilis na nagbago ang ihip ng hangin. Nanginginig kaming magkayakap ni Nanay. Parehas kaming nakatingin sa bintana. Nag-iba ang amoy ng paligid. Amoy dugo at nabubulok na karne. Nay! Nandiyan na siya sa may bintana!
Oo, huwag tayong lalapit kahit anong mangyari, ha? Sa liwanag ng buwan, lumitaw ang hulma ng isang tao sa screen ng bintana. Dahan-dahang bumuka ang mata nito, mga matang naniningkad sa pula na tila nanggagalaiti sa galit. Hindi yan tao, Nay! Inday, aswang yan. Aswang ang nasa labas. Ano bang gagawin natin, Nay? Kailangan may gawin tayo. Alam ko, hindi nasasapat ang pagdadasal natin. Kumuha ka ng asin. Natatakot po ako. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Para kaming nabunutan ng tinik sa dibdib ni nanay nang biglang dumating si Daniel at kumatok. Mabilis na nawala ang anino sa labas ng bintana ko. Tumigil din ang pagtahol ng mga aso. Nagtatakbo ako palabas ng kwarto at mabilis na pinagbuksan ng pinto si Daniel. Agad ko siyang niyakap. Salamat at dumating ka. May aswang, Daniel. Natatakot kami na nanay. Hindi mo na kailangan matakot, Inday. Nandito na ako. Naku, salamat Daniel, ha? Mabuti na lang at dumating ka. Hindi na namin alam ang gagawin namin ni Inday. Hindi na po kayo ligtas dito ni Inday. Mukhang hindi basta-basta ang may gawa nun kay Mang Tasyo at kayo na po ang gustong isunod. Mas mabuti po siguro kung sa amin na lang kayo tumuloy. Mas mababantayan ko po kayo at mapoprotektahan. Hindi na. Hindi naman na siguro yun babalik. Lalapit na lamang kami sa albularyo ni Inday para humingi ng proteksyon. Hindi pa rin po kayo nakakasigurado na maililigtas kayo nun. Mas makakabuti po kung may iba kayong kasama. Huwag po kayong mag-alala at bukas na bukas para sa inyo ang bahay namin. Pero, sigurado ako magagalit na naman sa akin si Danica. Huwag mo nang isipin ang sasabihin ni Danica, Inday. Ako nang bahala sa kanya. Ang mahalaga, maging ligtas kayo ng nanay mo. Hindi na kami nakipagtalo pa ni nanay kay Daniel dahil na rin sa matinding takot. Kinapalan na namin ang mukha namin at lumipat kami ni nanay sa bahay nila Daniel. Magkasama kami sa iisang kwarto. Noong una galit na galit si Danica pero wala na rin siyang nagawa. Madalas wala ang magkapatid kaya kaming dalawa lang ni nanay ang palaging naiiwan sa bahay. At tulad kung paano ako roon noong una, ang dami ring napapansin ni nanay. Kulang-kulang yata ang gamit mo dito kina Daniel, anak. Walang asin pati bawang. Nagluluto ba ang mga yun? Hindi po. Hindi sila marunong kaya bumibili na lang sila ng pagkain sa labas. Ay, masyado silang magastos kapag ganun. Hindi bale, simula ngayon, hindi na sila bibili ng pagkain sa labas. Nandito naman na tayo kaya may magluluto na para sa kanila. O siya, bumili ka na ng pampalasa sa labas, ha? Para naman may stock na rito at hindi na bili ng bili sa labas. Sinunod ko ang utos ni nanay. Nilagay ko ang lahat ng yun sa cabinet. Nagtaka naman ako nung minsang nagpunta si Danica sa kusina at mukhang may hinahanap. Napaatras siya bigla nung buksan niya ang stocks. Hoy! Ano yan? Ba't may ganyan dyan, ha? Bakit? Anong problema? Nilagyan lang namin ni Nani ng gamit ang kusina nyo. Wala kasing kalaman-laman. Nagdidesisyon kayo nang hindi man lang kami kinukonsulta? Aba, ang galing nyo rin naman pala talaga mag-ina. Oh, anong problema? Nagmamalasakit lang naman kami ni Inday, ah. Nagmamalasakit? Hindi. Hindi nyo alam ang ginagawa nyo, mga letse kayo. Naputo lang sigaw ni Danica nang biglang bumukas ang pinto. Dumating si Daniel, halatang pagod at madungis ang suot. Puno ng alikabok ang sapatos at tila may bahid ng putik ang laylayan ng kanyang pantalon. Ano na naman ang nangyayari rito? E di tanongin mo yung girlfriend mong magaling at yung nanay niya. Nilagyan ng kusina ng mga gamit na hindi naman nila naiintindihan. Ano bang mali sa ginawa namin?
Pampalasa lang naman ang dinagdag namin para hindi na kayo gastos ng gastos sa labas. Alam nyo, hindi nyo talaga alam kung anong ginagawa nyo eh. Dahil lang sa bawang at asin. Ano bang sinasabi mo? Tama na! Ayokong makarinig ng kahit anong sigawan dito. Tumahimik si Danica pero halata sa mukha niya ang inis. Tumalikod siya at dumiretso sa kwarto. Padabog na isinara ang pinto. Pagpasensyaan niyo na po si Danica. Hindi talaga siya sanay sa mga tao, kaya ganyan siya. Parang simula nung tumira kami sa bahay ni na Daniel, imbis na umayos ay mas gumulo ang buhay namin ni Nanay. Hindi kami mapanatag sa mga kakaiba naming napapansin. Lalo na nung minsan kong labhan ulit ang mga damit ni Daniel. Diyos ko anak, damit pa ba to? O pinamunasan ng dugo? Pambihira, sigurado ka bang magbababoy ang magkakapatid na yan? Hindi to normal eh. Oo naman, Nay. Saan pa po ba manggagaling yung mga dugong yan? Hindi naman ho sila mamamatay tao. Ay, ewan ko anak ha. Pero hindi na rin ako sigurado. Hindi ako mapanatag. Bakit laging ganyan ang mga damit nila? Hindi naman ganyan ang suot ng mga taong nagtatrabaho sa palengke. Nay, wag na kayo mag-isip ng kung ano-ano. Mabuting tao naman si Daniel. Ay, hindi ko na rin alam. Basta kakaiba silang magkakapatid. Alam kong napapansin mo rin ang mga yon. Pero nagbubulag-bulagan ka lang. Hindi na natapos ang pagdududa ni Nanay sa magkapatid. Kaya kahit ako, napapaisip na rin. Nagsisinungaling si Daniel. Nakita ko siya kagabi. Kasama niya si Danica. Umalis at bumalik ng madaling araw. Anak, hindi tayo ligtas dito. Delikado tayo sa bahay na to. Ha? Ano po bang sinasabi niyo dyan, Nay? Napaparaning na yata kayo. Inday, makinig ka sa akin. Nakita mismo ng dalawang mata ko. Puro dugo ang mga damit nila. Hindi sila normal na tao. Ay, Nay. Nagkatay sila ng baboy. Nagpaalam sa akin si Daniel. Grabe naman kayo magduda. Bakit pa ayaw mong maniwala sa akin? Iba ang nararamdaman ko sa kanila. Huwag kang magbulag-bulagan. Hindi ako bulag. Masyado lang kayo nag-iisip ng masama sa kanila. Mabubuti silang tao. Napalakas na ang tono ng boses ni Nanay. Alam kong galit na siya. Pero imbis na makinig, lalo lang akong nainis. Pakiramdam ko sobra na ang panghuhusgan niya kay Daniel at Danica. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Daniel. Napatingin kami pareho ni Nanay. Ang mga mata niya'y nakatingin ng diretso kay Nanay. Parang naramdaman niyang may hindi magandang nangyayari sa amin. Ano bang nangyayari rito? Daniel, gusto kong malaman ng totoo. Ano ba talagang tinatago niyo ni Danica, ha? Sigurado kung may tinatago kayong magkapatid. Nay, tama na po. Hindi ako titigil hanggat hindi niya sinasagot ang tanong ko. Ano? Ano bang gusto mong malaman? Bakit puro dugo ang mga damit mo, ha? Bakit laging hating gabi kayong umaalis? Ano bang pinaggagawa ninyo? Tumahimik si Daniel. Tinitigan niya si Nanay ng matagal bago lumapit sa sofa at naupo. Kalmado ang mukha niya pero halatang iniisip niya ang susunod niyang sasabihin. Kung hindi kayo komportable dito, pwede naman kayong umalis. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Nay, tama na. Nakakahiya at nakikitira lang tayo rito. Inday, kung may problema ang nanay mo sa amin, pwede naman siyang umalis. Basta hindi ka niya isasama. Anak, pumili ka. Ako, na nanay mo, o siya? Ano po? Ayoko na rito. Hindi tayo ligtas sa lugar na ito. May tinatago ang mga yan. Kung ayaw mong sumama sa akin, bahala ka na sa buhay mo. Bakit ba ang dami niya pong sinasabi? Hindi ba pwedeng manahimik na lang tayo?
Tumayo si nanay. Kita sa mukha niya ang matinding sama ng loob. Wala siyang sinabi pero alam kong nasaktan siya. Dumiretso siya sa kwarto at nag-empake ng gamit. Hindi ko siya pinigilan. Mas nanaig ang pagmamahal ko kay Daniel. Hanggang sa huli umaasa akong magbabago ang isip niya. Pero nang bumukas ang pinto at tuluyan siyang umalis, doon ko lang napagtantong iniwan na niya nga ako. Habang papalayo si nanay, hindi ko napigilang bumuntong hininga. Pakiramdam ko may mali akong nagawa pero pinili kong manahimik. Tumayo si Daniel sa tabi ko. Walang emosyon ang mukha. Hayaan mo na, Inday. Nandito naman ako. Huwag mo nang isipin yun. Huwag mo nang isipin ang nanay mo. Sigurado ka bang tama to? Hindi mo siya kailangan, Inday. Ako lang ang kailangan mo. Parang mawawala ako sa sarili simula nung iwan ako ni nanay. Hindi ko makuhang maging masaya pero nagpapanggap ako sa tuwing nandyan si Daniel. Akala ko tama ang naging desisyon ko. Hanggang sa isang pag-amin ang nagpabago ng lahat sa amin. Kung alam ko lang, sana pala mas pinili ko na lang si nanay. Oo, sigurado na ako sa iyo, Inday. Ikaw na ang nakikita kong magiging kasama ko habang buhay. Ikaw ba? Sigurado ka na ba sa akin? Oo naman, Daniel. Mahal kita kaya sigurado ako sa'yo. Buti naman. Kung gano'n, kailangan mong tanggapin ako. Kung sigurado ka nang ako ang gusto mong makasama hanggang sa huling hininga, dapat kaya mo akong tanggapin kung anong klaseng nilalang ako. Ha? Anong ibig mong sabihin, Daniel? Hindi kita maintindihan. Nahihirapan akong makahanap ng babaeng karapat-dapat na magpatuloy ng lahi ko. Hanggang sa nakilala kita. Unang kita ko pa lang sa'yo, sigurado na akong ikaw ang gusto kong makasama. Wala akong maintindihan. Pwede bang diretsuhin mo na ako? Kailangan ko ang isang tulad mo na magpapalakas sa akin at magpaparami ng mga katulad ko. Kailangan kita, Inday. At kung tunay ang pagmamahal mo sa akin, matatanggap mo kung sino at ano ako. Tanggap kita, Daniel. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. May lahi kami ng mga taong kakaiba. Isa kaming uri ng nilalang na mas malapit sa kalikasan. Hindi tulad ng ibang tao. Lahi? Anong ibig mong sabihin? Kami ni Danica. Ipinanganak kami sa isang pamilya na may kakaibang kakayahan. Mas matalas ang pandama namin. Mas mabilis kumilos. Mas malakas kaysa ordinaryong tao. Naguguluhan ako, Daniel. Sabihin mo na kung anong uri ng tao ka. Isa akong aswang. Ano? Ano ba yung sinasabi mo? Hindi ako nakikipagbiroan, ha? Mukha ba akong nagbibiro? Para akong kinoryente sa narinig ko. Isang bahagi ng pagkatao ko ang gustong tumakbo, pero may kung anong lakas ang pumipigil sa akin. Ramdam ko ang titig ni Daniel, matalim at puno ng paghihintay. Hindi ko maintindihan, Daniel. Hindi ko kayang tanggapin to. Sigurado ka ba? Huwag kang magdesisyon ng padalos-dalos, Inday. Alam kong mahal mo ko. Mahal kita, Daniel. Pero hindi ganito. Hindi ko kayang maging katulad mo. Hindi ko matatanggap. At bakit hindi? Hindi ba't kakasabi mo lang kanina? Natanggap mo ako? Wala ka nang babalikan. Umalis na ang nanay mo. Iniwan ka niya. Ako na lang ang meron ka, Inday. Hindi, Daniel. Hindi ko iniwan si nanay para lang ipagpalit ang sarili ko sa isang bagay na hindi ko maintindihan. Wala ka namang pagpipilian, Inday. Alam mo kung anong mangyayari kung hindi ka sasama sa amin. Tila nahulog ako sa isang bangungot na hindi ko matakasan. Si Daniel
Ang lalaking inakala kong mahal ko ay hindi isang ordinaryong tao. Pinipilit niya akong maging isa sa kanila. Maya-maya pa biglang dumating si Danica sa wangis na isang aso. Kamukha ng asong muntik nang kumagat sa akin nung unang gabing nakita ko si Daniel. Ang daming satsat. Kung ayaw niya, Daniel, bakit hindi mo nalang tapusin? Ang dami-daming babae riyan, bakit siya pa? Hindi siya nababagay maging asawa mo. Mas bagay siya maging pagkain ko. Hindi mo naiintindihan. Iba siya. Kailangan ko siya. Una pa lang, binalaan na kita, Daniel. Hindi siya ang tamang babae para sa'yo. Hindi siya ang kailangan natin. Mahina siya. Mas pipiliin kong maging mahina kaysa maging katulad nyo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang mundo ng mga tao ay puno ng kasinungalingan. Puno ng sakit. Kapag pinili mong maging katulad namin, hindi ka na masasaktan. Hindi ka na magugutom. Hindi ka na matatakot. Pero mawawala ang pagkatao ko at hindi ko hahayaang mangyari yon. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Daniel. Ang dati niyang malambing na mga mata ay unti-unting napalitan ng galit. Hindi niya nagustuhan ang naging sagot ko. Wala ka ng pagpipilian, Inday. Kung ayaw mong maging katulad namin. Siguro nga, tama si Danica. Mukhang mas masarap kang maging hapunan. O kung talagang ayaw mo, sapilitan kitang gagawing katulad ko. Isang kagat ko lang. Wala ka nang magagawa. Wala ka nang kawala. Nanginginig ang katawan ko. Pilit kong pinapakiramdaman ng paligid. Wala akong lalabasan at alam kong hindi ganun kadali kung susubukan kong tumakas. Sarado ang mga bintana. Sarado ang pinto. Wala akong ibang paraan kundi harapin sila. Huli ka na namin, Inday. Wala ka ng kawala. Ramdam ko ang bigat ng titig ni Daniel at Danica. Isang segundo lang ang lumipas pero pakiramdam ko lumipas ang isang buong taon. Puno ng tensyon ang pagitan namin. Walang gumagalaw. Walang kumukurap. Lalabanan ko kayo hanggang sa huling hininga ko. Lalabanan? Nagpapatawa ka ba, ha? At paano mo gagawin yon? Eh, hampasin lang kita ng kuko, lasog-lasog ka na. Inday, huli na ang lahat para sa'yo. Binibigyan pa kita ng pagkakataon. Pumili ka kung gusto mo pang mabuhay. Hindi, Daniel. Hinding-hindi ako papayag maging katulad nyo. Mga demonyo! Mga halimaw! Biglang nagbago ang anyo ni Daniel. Kumalat sa kanyang balat ang maiitim na ugat. Dumilim ang kanyang mga mata at lumitaw ang matutulis niyang pangil. Bumaling siya kay Danica. Hawakan mo siya. Hindi! Wag! Wag kayong lalapit sa akin! Bago pa makalapit si Danica, tinadyakan ko ang maliit na mesa sa harapan ko na may salamin sa ibabaw. Aray! Ang kapal na mukha mo! Akala mo ba matatalo mo kami ng ganyang paraan lang, ha? Mahina ka talaga, Inday! Kung sana, una pa lang nakinig ka na sa akin at nakapaghiwalay ka sa kapatid ko, eh di hindi na sana mangyayari sa'yo to ngayon. Mahina ka! Huwag mo akong pilitin, Inday. Hanggat mabait pa ako sa'yo, magdesisyon ka na ng mabuti. Ayoko! Sa isang mabilis na galaw na hawakan ako ni Daniel sa braso. Wala akong nagawa kundi dumaing sa sakit ng kuko niyang bumabaon sa balat ko. Pinilit kong kumawala pero parang bakal ang pagkakahawak niya sa akin. Pakiramdam ko'y tumigil ang oras. Ramdam ko ang sakit sa balat ko. Bitawan mo ako, Daniel! Hindi mo ako mapipilit! Inday,
Tigilan mo na to. Walang patutunguhan ang paglaban mo. Mamamatay at mamamatay ka sa kamay namin. Sa isang mabilis na galaw nakita kong sumugod si Danica. Ang matutulis niyang pangil ay halos umabot na sa leeg ko. Hindi ako magiging katulad niyo! Sa gilid ng bulsa ko, naramdaman ko ang laging dala kong rosaryo. Ang rosaryong binigay sa akin ni nanay noong bata pa ako. Hindi ko yun nakakalimutan dalhin palagi. Mabilis ko itong hinugot at mahigpit na hinawakan. Ay, Diyos ko po! Tulungan niyo po ako! Anong balak mo, ha? Hawakan kami gamit ang kwintas na yan? Wala kang magagawa, Inday. Hindi kami natatakot sa Diyos niyo! Hindi ko sila pinakinggan. Lumapit sa akin si Danica ngunit itinapat ko sa mukha niya ang rosaryo. Anong klaseng pwersa meron ang bagay na yan? Ha? Danica, lumayo ka sa kanya! Para bang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang rosaryo ay tila nagbabaga sa paningin nila. Pinupuno ang paligid ng liwanag na nagmumula sa Panginoon. Nagtangka si Daniel na sunggaban ako ngunit inilapit ko ang rosaryo sa kanyang dibdib. Lumayo kayo! Sa ngalan ng Diyos! Layuan niyo ako! Aray! Daniel! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya liwanag! Masyadong masakit! Hindi mo ako matatakot, Inday. Hindi ka makakatakas! Sa bawat hakbang nila paatras, lalo kong nilalapit ang rosaryo sa kanila. Para silang natutunaw sa liwanag na dulot nito. Diyos ko! Gabayan niyo po ako! Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko wala na akong matatakbuhan. Akala ko hindi na ako makakatakas. Pero narinig ko ang isang boses na hindi ko akalaing maririnig ko pang muli. Inday! Inday, narito na ako! Halika rito, anak! Ay, Nay! Isang matinding pagpapasalamat sa Diyos ang pagdating niya. Sa kanyang likuran may isang matandang lalaki na may hawak na bote ng langis. Ang kanyang presensya ay tila nagpalamig sa nag-aapoy kong takot. Akala ko iniwan mo na ang anak mo. Bakit bumalik ka pa? At sino naman yung kasama mo? Hindi ko kailanman iiwan ang anak ko sa mga halimaw na katulad ninyo. Umalis ako, pero sinigurado kong pagbalik ko ay lalabas na ang totoo. At tama nga ang hinala ko. Mga aswang kayo! Oo, at gusto mo bang malaman sinong bumaslang sa mahal mong asawa na si Tasyo? Walang iba kundi ako. Isa siyang malaking hadlang sa pag-ibigan namin, Inday. Kaya tinapos ko na lang ang buhay niya. Tinakot ko kayo para sana tuluyan ng maging akin si Inday. Pero masyado kang pakialamera. Ngayon, tatapusin ko na rin kayo. Walang iya ka! Ikaw ang pumatay sa tatay ko! Oo, ako nga. Pupuksain ko kayo ngayong gabi! Hindi magtatagumpay ang kasamaan dito sa mundong ibabaw! Ang tapang mong matanda ka, ha? Pero wala kang laban sa amin. Wala nang silbi ang panlilinlang ninyo. Tapos na ang inyong paghahari, mga halimaw! Hindi kayo nababagay sa mundo ng mga tao. Ang dapat sa inyo, masunog ng buhay! At ano sa tingin mo ang magagawa mo? Ha, tanda? Hindi mo kami mapapatay. Hindi namin kailangang pumatay. Kayo mismo ang isisira at pupuksa sa sarili niyong lahi. Wala na akong naintindihan pa sa bilis ng mga pangyayari. Biglang sinilaban ng matanda ang itinapon niyang likido. Mabilis na sumiklab ang apoy sa paligid. Kitang-kita kong mabilis na pagbabago ng reaksyon ng magkapatid. Mula sa matapang nilang mukha, napalitan yon ng takot.
Hindi! Hindi ito maaari! Hindi! Mga lapastangan! Kitang-kita ko kung paano lumiyab ang paligid ni na Daniel at Danica. Ang kanilang mga anyo ay unti-unting nagbago. Hindi na tao, hindi na hayop, kundi mga nilalang na mas matindi pa sa bangungot. Minahal kita, Inday. Pero ganito ang iginanti mo sa akin. Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo! Demonyo ka! Nakita kong bumagsak si Daniel sa sahig. Ang kanyang anyo ay unti-unting lumalabo. Ang mga mata niya ay tila nagmamakaawa pero huli na ang lahat. Umalis na tayo, anak. Tapos na. Hindi mo na sila kailangang harapin. Patawarin mo ako, Nay. Nagkamali ako. Naiintindihan kita, anak. Nagmahal ka lamang, pero hindi mo sinasadyang sa maling tao mo to naibigay. Salamat po at dumating ka. Niligtas mo ako. Palagi kitang iintindihin. Palagi kitang pipiliin. Dahil anak kita. Nagyakapan kami ng mahigpit. Hawak ang kamay ni nanay, umalis na kami sa bahay ng magkapatid. Sa likod ko, ang bahay nila Daniel ay bumagsak sa sarili nitong apoy. Ang sigaw nila ay unti-unting nilamon ng katahimikan. Parang isang matinding bangungot ang nangyari sa akin. Walang araw na hindi ko naaalala si Daniel at ang naging pag-ibig namin. Akala ko nahanap ko ng lalaking makakasama ko habang buhay. Nagkamali pala ako. Yon ang naging una't huli kong pag-ibig. Hindi ko na sinubukan pang muli dahil sa matinding takot na idinulot ni Daniel sa akin. 4 na dekada na ang lumipas pero pakiramdam ko, parang kahapon lang nangyari ang lahat. Mabuti na lang talaga dumating si nanay at niligtas ako. Utang ko sa kanya at sa Diyos ang pangalawa kong buhay. Sa oras ng panganib, kahit hindi ka sigurado at pakiramdam mo'y wala ka nang matatakbuhan, lagi mo sanang aalalahanin na nasa itaas ang pwede nating palaging hingan ng tulong. Dinidinig niya tayo palagi. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ako po ulit si Inday at maraming salamat sa pakikinig. Kung sakali man pong mapili ang kwento kong ito, may nais lang po sana akong itanong sa ating listeners. Kung kayo po ang nalagay sa sitwasyon ko, pipiliin niyo po ba si Daniel at tatanggapin na isa siyang aswang? O makikipaglaban kayo para sa sarili ninyong buhay? Sana po makabasa ako ng sagot sa comment section kahit isa lang.